Tingnan mo ito. Si Shabana Mahmood ay nagmamalaki tungkol dito. Sinasabi niya na ang net migration ay bumaba ng 82%. Ang net migration ngayon ay nasa 171,000, bumaba mula sa pinakamataas na siyam na rang 44,000 noong panahon ng mga konserbatibo. Ang gobyernong ito ay nagbabalik ng kaayusan sa hangganan. Tingnan mo, masaya siya. Pero gusto mo bang makita ang totoo? Halika, alam mo na kung ano talaga. Umalis ang mga katutubong Briton na mataas ang sahod at kasanayan at napalitan sila ng iba. Tingnan mo ito. Mahigit 1 milyong dayuhan ang tumatanggap ng Universal Credit, buwan-buwan na pinopondohan ng mga British taxpayers. Tingnan mo ito. Wala ni isang Briton. Habang sinasabi ni Shabana Mahmood na bumaba ang net migration, ito ang totoong nangyayari. Ito ang ilang estadistika. Ang totoong larawan. Nawalan ng UK ng 136,000 British nationals ang pinakamalaking pag-alis mula noong dekada 60. Ayon sa Migration Watch UK, ang pagdami ng migrante sa Britain ay isa sa pinakamabilis at pinakamalaking pagbabago sa demograpiko sa kasaysayan na hindi dulot ng digmaan. Para sa 2025, 813,000 katao ang lumisan, ibig sabihin umalis sila ng UK. Ngunit 627,000 migrante mula sa mga bansang hindi kasapi sa EU. Karamihan ay mula sa mga third world na kultura, kabilang ang 138,000 Indiano 50, 6,000 Pakistani 50, 4,000 Chino, at 47,000 Nigerian. Samantala, 246,000 Briton ang umalis ng bansa, kasamang 118,000 mga mamamayang EU at 278,000 mga mamamayang hindi EU. Kaya maliit lang ang bilang na binubuo ng mga hindi EU na mamamayan. At hulaan mo, hindi lang ito nangyayari sa UK. Nangyayari ito kahit saan. Tingnan mo itong German na YouTuber, Radical Living, na may 2 milyong tagasunod. Ipinaliwanag niya kung bakit siya aalis ng Germany. Kaya gaya ng sinabi ko, hindi lang ito sa UK. Kahit saan ka tumingin. Dapat samantalahin ito ng Australia. Dapat tayong maging pangunahing destinasyon ng mga kanluraning Europeo na migrante na umaalis sa kanilang bansa. Dapat nating tanggapin ang mga Norwegian, katutubong Pranses, Aleman at Briton ng bukas sa mga bisig. Alam mo ba, dahil sa mga makakaliwang woke-fabian globalist, binabahari ng Australia ng mga migrante mula sa ikatlong mundo. Panoorin mo ang video ng taong ito. Kapag nagkaanak ka na, iniisip mo rin kung saan mo gusto silang palakihin, lalo na kung babae ang anak mo. Para sa akin, hindi na angkop sa Germany palakihin ang anak na babae. Dahil ang mga babae sa pangkalahatan ay hindi na nakakaramdam na ligtas sila. Hindi lang ito sa Germany mga pare. Nangyayari ito kahit saan. Ang ating mayayamang mga bansang kanluranin na may mataas na pagtitiwala sa lipunan ay binabahan ng mga tao mula sa mga bansang mapuot sa kababaihan, medieval, barbariko at patriarkal. Hindi na nakakagulat ang pagtaas ng kaso ng sexual na pag-atake laban sa kababaihan sa bawat bansa. Kakagawa ko lang ng video tungkol sa pagtaas ng SA laban sa mga kababaihang Australiano. At sinabi ko na ito 2 taon na ang nakalipas. Pinatugtog ko pa ang video. Buti na lang at may AI na naka-embed sa ating YouTube studio. Kaya pwede ko lang sabihin, uy, nasabi ko ba ito dati? At masasabi nito sa'yo. Ngayon, ipapatugtog ko ang mga prophetikong prediction ko noon na lahat ay nagkatotoo. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi dahil nakita ko mismo kung gaano kaganda ang mga bansang ito noon. Ligtas para sa mga babae, walang krimen, mataas ang tiwala ng mga tao. Ngayon, impyerno na ang mga ito. Naglalakad ka sa gabi, hindi mo kailangang basta maniwala. May pampublikong petisyon sa lahat ng pangunahing lungsod sa Alemanya. Gusto ng mga babae ng libreng taxi voucher tuwing gabi. Sa Berlin, nais nila ng mga bagon sa subway na para lang sa kababaihan at ang mga naririnig mong kwento. Mga swimming pool na para lang sa mga babae din. Nagpatupad ng Alemanya ng mga swimming pool na para lang sa mga babae. Bakit? Hindi dahil biglang ng haras o ng abuso ang mga lalaking Aleman sa mga babae. Alam mo kung bakit? Sa Berlin, tinitiis ng mga babae ang sobrang hirap sa public transport. Sobrang grabe talaga, kung tutuusin. Alam niyo naman lahat ang mga dahilan kung bakit ganyan. Hindi ko na kailangan pag-usapan pa. Pero ang totoo niyan, Dapat nating pag-usapan yan mga pare. Dapat gumawa pa siya ng mas maraming video tungkol dyan. hindi na nakakaramdam ng seguridad ang mga babae sa Germany at may matibay silang dahilan. At ang magdesisyon na palakihin ang isang anak na babae sa Germany ay parang hindi magandang ideya. Alam mo yon?
Gusto mong panatilihing ligtas ang iyong mga kababayan, ligtas ang mga bata, na lumaki sila sa isang magiliw na kapaligiran kung saan ligtas ang pakiramdam nila anumang oras ng araw. Opinyon ko lang ito. Kung hindi na makalakad ang babae sa gabi at hindi na ligtas ang pakiramdam, nabigo na ang lipunan at bansa. Ipapakita ko sa inyo ang ibig sabihin yan. Naalala ko yung video na nireactan ko isang taon na ang nakalipas. Panoorin ninyo ito. May mga pangangailangan ako. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind Oo, pero pwede mo namang hindi gawin yan sa ulo ko. lahat ng tao ay tumatanggi sa akin. Tinatangkang ipaliwanag ng babaeng Aleman sa kanya ang konsepto ng pahintulot. Sabi niya, lalaki ako at may pangangailangan. Pakiusap, payagan mo ako makipagtalik. Pagdating sa isang punto, kailangan mong gamitin ang iyong kakayahan para mabuhay. Kaya ng puso ang lahat. Kayang itulak ng puso ang lahat. Kaya ng puso ang lahat. Naiinis ako sa kanya kasi ayaw niyang makipagtalik sa akin. Gusto niya makipagtulog, ako lang. Gusto mo rin makapagdalik sa akin pero nauna ako dito. Hayaan mo ako, hindi. Pakiusap, umalis ka. Hayaan mo akong manatili sa sulok. Pero pulis ako. Pulis ako, pulis ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Pasensya na pare. Hoy, tatawagan ko mga polis. Sige, gawin mo. Sige, gawin mo. Hindi niya maintindihan yon. Banyaga sa kanya ang konseptong ito. Sila pa ang nagtuturo sa kanluran tungkol sa moralidad. Sabi niya, lalaki ka. Akala ko Aleman din yung isa. Sabi niya, lalaki ka, gusto mo rin siyang tirahin. Sabi niya, hindi. Tatawag ako ng pulis. Sabi niya, tawagin mo pulis. Ano masama doon? Ano? Anong sasabihin ng pulis? Tama siya. Wala silang sasabihin kundi, umalis ka na lang, pakiusap. Pinalayan nila ang mga manyakis sa paligid natin. Pakiusap, umalis ka na. Wala kaming main Überleben. Iniisip ko lang ngayon, malapit sa Eichhornstraße at yung lalaki sa kanan sa likod ko. Nandiyan pa rin siya. Hindi ito ang solusyon. Inaabala ako. Ayos lang. Gusto ko lang. Gusto ko lang ng pagmamahal. Gusto ko ng pagmamahal at pag-aaruga. Pero hindi ito ibinibigay sa akin na yon. Kailangan kong... Tinawagan niya ang pulis at sinabi, kailangan ko ito para sa aking kaligtasan. Naiintindihan mo ba ang ganitong pag-iisip? Kita mo, hindi ito maintindihan ng mga taga-kanluran. Lubos kong naiintindihan yan. Kung hindi susunod sa batas, hindi na rin susunod ang batas. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung nakikipagtalik ka. Siyempre hindi, oo. Kung hindi ako nakikipagtalik bilang lalaki, hindi ako magaling. Hindi ito maganda. Hello, nandito ako sa Eschenpermer Anlaga at may isang lalaking gustong makita akong muli. Und wir brauchen hier Unterstützung. Am Fein an der Eschenheimer Ich werde Anlage. nichts tun. Sa Amfeinen, sa Eichenhalle. Wala ikong kinalaman. Alam nyo ba talaga bang tama yun ba yun? Sich einzusetzen. Trinkhalle, Fein, Trinkhalle F-E-I-N. Fein. Trinkhalle Fein. Ja, in der Nähe von Trinkhalle Fein. Gusto, maging tapat. Ikaw talaga. Iyon ang nagpapasaya sa akin. Das ist Eschenheimer Anlage. At umalis siya. Sabi niya, ang sama mo kasi, hindi ka nakikipagtalik sa akin. Iyan lang opinion ko, medyo katawa-tawa. Lagi pag may nangyayari sa Germany, sasabihin ng mga politiko na problema ang kutsilyo, yun ang kumapatay. Mali daw pananamit ng babae, dapat iba suot nila, hindi yon wow. Sinisi na nila mismo ang mga babae. Grabe. Maliit na bagay, pero makikita mo rin ito sa maliliit na bagay. Hindi ka na makakapunta sa supermarket nang hindi nararamdaman na parang nabubuhay tayo sa isang lipunang puno ng krimen. Tulad sa Prenzlauer Berg, isa sa magagandang lugar sa Berlin. Kung bibili ka ng shampoo o cream, punta ka sa drugstore, DM. Kailangan mong pumunta sa cashier sa maraming drugstore sa Berlin para i-unlock ang mga produkto dahil madalas silang manakaw. Kahit sa Edeka, sa isang normal na supermarket, ikinakandado nila ang alak, nilalagay nila sa lock ang Red Bulls, mga bagay na nagkakahalaga ng $1 at 50 sentimo. May security tag ang mga yon na sa cashier lang pwedeng i-unlock. Ano? Hindi na nila tayo maloloko kasi marami sa atin ay naalala pa ang dati bago dumating ang mga taong ito. Tingnan mo, nilagyan nila ng mga maliliit na bagay na ito. on Mga lata ng Red Bull. Diyos ko. Binubuksan lang nila at iniinom. Hindi ganito kagrabe sa Australia. Pero matagal ko nang sinasabi, darating din ito roon. Nagsimula na tayong makakita ng ganitong mga video sa Australia. Nangyayari ito sa buong mundo dahil nais ng globalistang elitista sirain ang katutubong kultura at palitan ito ng iniisip nilang utopia.
Paano naging utopia ito? Anong uri ng lipunan na tayo ngayon? Halimbawa, ilang Christmas market ang nakansela noong nakaraang taon dahil hindi na kayang bayaran ang sobrang mahal na seguridad laban sa terorismo. Milyon-milyong euro ang ginagastos ng malalaking Christmas market para sa mga harang kontra terorismo. Diversity barriers. Tawag namin dito. Kung makansela ang mga Christmas market na paboritong puntahan tuwing malamig na Disyembre dahil sa kakulangan ng pondo para sa depensa kontra terorismo, ibig sabihin marami ng bagay ang mali sa bansang ito. At wag mo akong intindihin ng mali, hindi ko sinisisi ang migrasyon. Ang migrasyon nga ang dahilan nito. Bakit sila takot magsabi ng totoo? Bakit? Sabihin mo na, dahil ito sa mga migranteng mula sa mga kulturang third world. Sabihin mo lang. Hindi naman ito masama, sa totoo lang. Ang totoo, may ilang tao lang talaga na gumagawa ng mga kalokohan. Disko, may ilang tao talaga. Hindi. Gaano pa karaming datos ang kailangan mo? Hindi lang sila ilan. Malaking porsyento sila at wala kang utang na loob sa kanila. Hindi mo kailangan sirain ang sarili mong lipunan. Kahit 10% o 20% lang sila. Bakit mo dadalhin ng mga tao mula sa mga kulturang kung saan 10% ng mga tao ang gumagawa ng ganitong mga bagay? Bakit? Sige, 90%. Wala akong pakialam sa 90% yon. Mas mahalaga sa akin ang sarili kong lipunan. Mas gusto pa niyo umalis ng bansa kaysa pangalanan ng tama ang bagay. Sir, bahagi ka ng problema. At kailangan mo silang salain. Pero ang Alemanya ay sobrang hindi maganda ang ginagawa tungkol dyan. Isa sa mga malaking problema ay kahit pumunta ang mga tao sa Alemanya para maghanap ng kanlungan, tinatanggihan pa rin sila. At kung sila ay galing sa ilang mga bansa na itinuturing na hindi ligtas, hindi sila pwedeng pauwiin ng Alemanya. Kahit na hindi sila pinapayagang manatili sa Alemanya kung hindi sila nabigyan ng permiso. Kaya kailangan mo ito. Kailangan mo ang AFD. Parte ka ng problema. Para mabuhay, maging residente, magtrabaho, at abepichi. Kaya may malaking grupo ng mga refugee na pumupunta sa Alemanya. Hindi sila pinayagan manatili dito, pero hindi rin sila pwedeng ipa-deport pabalik sa kanilang bansa dahil hindi ligtas doon. Kaya hindi sila pwedeng magtrabaho dito, hindi sila pwedeng gumawa ng kahit ano dito, pero nandito sila dahil parang nasa limbo sila. At nagdudulot ito ng maraming problema dahil hindi sila pwedeng maging bahagi ng lipunan. Hindi sila makapag-integrate at ang ilan sa kanila, syempre, nagdudulot ng gulo. Naiintindihan din naman ito. Ginagawa mo silang desperado. Kaya masama na nga sila. Tapos lalo mo pa silang ginagawang desperado. At tingnan mo ito. Hindi lang ito tungkol sa mga bagong dating na ilegal na migrante. Tingnan mo ito. Itong mga Muslim na naninirahan na dito. Itong mga Muslim na matagal na nakatira dito. Pakinggan mo lang ito. Pakinggan mo lang ang street interview ng ilang random na Muslim. Tungkol ito sa mga pangunahing karapatan at demokrasya. ديمقراطية. إذا في أمور Kung may magbanggaan, halimbawa, ang mga batas ng Alemanya at ang Sharia, alin ang pipiliin mo? Alin ang susundin mo? Dahil sinusunod ko ang Sharia. Sinusunod ko ang Sharia at Quran ko. Hindi ako interesado sa Germany. Mahalaga lang sa akin ang relihiyon ko. Hindi ako interesado sa Germany. Wala akong pakialam sa Germany. Ang pahayag na ito lang ay sapat na para hulihin siya, kansilahin ang kanyang pagkamamamayan at ipa-deport siya. Yun lang. Papunta na tayo sa ganung direksyon. Kung manalo ang AFD, susubukan nila to. Kung si Marine Le Pen o One Nation sa Australia ang manalo, kailangan din natin gawin to. Kung manalo ang Restore sa UK, hindi ko sinasabing sila ang mananalo sa susunod na pangkalahatang halalan. Pero may nagsasabi ng ganyan tungkol sa AFD. Ang AFD ang naging pinakamalaki at pinakasikat na partido sa Alemanya, gaya ng One Nation, na naging pinaka-popular na partido sa Australia. At ang pangalawang pinakamalaking konserbatibong partido natin, ang koalisyon, inuulit din nila ang parehong mga punto ng usapan na inilalabas ng One Nation. Ang pagyakap sa pinakakanang politika ay isang ganap na pangangailangan sa panahon ngayon. Ito ang kailangan sa oras na ito. Habang dumarami ang pagpasok ng mga barbaro sa bansa, lalong magiging makapinakakanan ang reaksyon. Kung magbanggaan ang batayan batas at ang mga batas ng Alemanya at ang Sharia, ano ang pipiliin mo? Ang Sharia o ang mga batas ng Alemanya? Siyempre, Sharia. Anong klaseng kalokohang tanong yan? Kung may kaibigan na lumapit sa at ang kapatid niyang babae ay ipinakilala sa iyo, sino ka ba? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ano ang irerekomenda mo sa kanya? Ano ang mali yan? Pinapayagan yan. May parusa ba para doon?
Ang hanggang kamatayan. Ang mga walang asawa ay hinahagupit. Binababato hanggang mamatay. Kung kasal ka, binabato hanggang mamatay. Kung hindi ka kasal, siyam na raang palo. Siyam na raang pounds gagaling ako. At mag-aasawa siya. Sobra ka naman. Nararamdaman namin ito. Sa tingin ko mga 100 ito. Palo. Ito ay. Siyam napot siyam, pero magdadagdag pa ako ng isa. Oh, At ang lalaki? Inihahagi siya mula sa pinakamataas na gusali. Hindi, binabato siya hanggang mamatay. Dapat kayong patayin ng inyong kapatid na lalaki. hindi ba't nakakatawa na gusto pa ng LGBTQ ng mas marami pa? Makatuwirang tanong yan. Ano sa palagay mo mangyayari kung mas maraming Muslim ang dumating? Siyempre, dala nila ang sarili nilang mga pagpapahalagang Muslim. Nakita ko kung paano sina Piers Morgan at mga tagapagtanggol ng migrante at Muslim, sinasabi na 6% lang sila ng bansa. Sabi mo hindi masama ang magdala ng mas maraming Islam dahil hindi pa sapat ang Islam para mag-alala tayo. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag yung 6% na yan ay naging 10, 12%? Kasi nakita natin sa Australia, UK at Amerika, dumudoble ang populasyon nila kada 10 taon. Kada 10 taon, dumudoble ang populasyon nila. Mula 1%, naging 2%, 2%, naging 4%, 4%, naging 8%. At ngayon, ang susunod sa UK ay magiging 16% kung kailanman ang susunod na census, siguro sa 2031. Sa 2031 malalaman ng UK na mayroon silang 16% na Muslim. 16% ng kanilang populasyon ay magiging Muslim. Suwerte na lang sa kanila, hindi nyo nga makayanan kahit ang 8% o sa tingin ko, ang iniulat na bilang ay 6%. Pero sa tingin ko ay mga 8 o 10%. Baka hindi nyo nga kayanin yon. Ano sa tingin mong mangyayari kapag naging 16% na sila? At mas malala pa, 32%. Parang kuneho kung magparami sila. Bakit kanya papatayin? Nasa Alemanya tayo. Mapapahiya ang buong umma. Haram yan. Papatayin ko siya dito mismo sa Alemanya. Oh, sumusumpa ako sa Diyos. Ang kapal ng mukha nila. Hindi ka panipaniwala mga pare. Sobrang hindi ka panipaniwala. Mas pipiliin pa ng mga taong to na umalis kaysa lumaban at tumindig. Yung German na YouTuber, nag-iingat pa rin sa pagsasalita. Hindi lahat ng migrante. Ano pa kailangan mo? Magkalakas ka naman ng loob.